In round 2 of the Death Tournament, Rekka and his companions squared off against Team Uruha Illusion. Kaoru Koganei jumped in to help Team Hokage and ended up losing in a desperate battle against his former partner Mokuren, who turned into a human-faced tree and absorbed Koganei into his body. Tokiya entered the ring next and pretended he was helpless against Mokuren's new powers. By using his Ensui to freeze Mokuren's root system, he emerged victorious. But now he must face Menno, Uruha Illusion's second in command. Ang luha ng isang mandirigma. Ano ba yan? Uhugi pa yata yung batang yan eh! Maganda pa naman! Yan ba talaga ang lalaban? Ba, wala kwenta! Si Lina, ang aking obra maestra. Hayaan niyong ipakita niya sa inyo ang kanyang lakas. Saan na ba pupunta? Nagsimula na inyong laban! Palagay ko'y hindi ko na kayang lumaban. Ano ba talagang problema mo, Dylan? Ha? Ang braso mo. Marami ng dugo ang nawala sa akin dahil sa sugat ko. Hindi ko inaasahan na mapupuruhan ako ni Gideon. Dylan! Patawad, kundi dahil sa akin eh! Huwag mo sabihin yan. Dahil sa pagsuko ni Dylan sa laban, ang nagwagi sa round na ito ay si Lina! Ang susunod namang lalaban mula sa pangkat ng Hokage, si Rekka Hanabishi! Mag-iingat ka, Rekka. Huwag kang patatalo sa kanya, ha, Rekka! Sigurado na ako dito! Pero, ano kayang kapangyarihan ng taglay ng batang to? Huwag kang mag-alala. Mamaya lang papagilingin na ni Ana ang sugat mo. Kaya lang duda ako sa ginawa mo kanina. Bakit si Rekka ang pinarap mo doon sa bata? Ha? Masama ba? Aba! Sabi ko na nga ba eh. Kaya umatras ko sa laban dahil ayaw mo lumaban sa isang babae. Ganun pala, ah! Asar ka talaga, Dylan! Eh kung sabihin kong ayoko ring labanan isang babaeng to, eh di mapipilitan ka bumalik dito. Sanay ka namang pumatol sa babae. Di ba nilalabanan mo nga si Aira? Si Aira lang naman yun eh. Ibang-iba ngayon sa kaharap ko ng mas mainhin. Tama si Rekka. Masyado magaspang kumilo si Aira. Anong sabi mo? Ngayon, sabihin mo sa akin, anong bagay na katulong ko magaspang? Yung sipa mo. Rekka Hanabishi laban kay Lina! Simula na! Tandaan mong mabuti, Lina. Meron kang 10 minuto para tapusin siya. Oo. Ha? Tingnan niyo yung bata! Ang buhok niya! Siguro gumagamit siya ng gugo para sa buhok niya. Imposible! Napapahaba ng mabilis ang buhok niya! Ano kayang kasunod nito? Tapos ka na! Ilagan mo buhok niya, kuya! Ang klaseng buhok yun, ah! Nagagawa niya magbago ang buhok niya at gawin itong patalim. Pero hindi ba ganyan din ang ginawa ni Gideon sa kanya mga sanga? Kung ganon, isa rin siya sa mga nilikhani. Ganun na nga, Ana. Nakapaloob na sa kanyang mahiwagang sandata. At sigurado kung yun ang Shikigami. Ha? Akala ko ba ikaw may hawak ng Shikigami? Pareho ang pagbigkas pero magkaiba ng pagbabaybay. Ang aking Shikigami ay kumokontrol sa papel. Ang kanyang Shikigami ay kumokontrol sa buhok. Ang Shikigami na yan ay may kakayahang gawing sandata ang buhok ng nagmamayari nito. Ang mahiwagang sandata nito ay mababa lamang ang antas.
Subalit maaaring madagdagan ang kapangyarihan ng Shikigami kapag nakapaloob na ito sa katawan ng may taglay nito. Tapos ka na! Reka! Saya! Ejin! Ayan tuloy, naputol ko yung mahaba mong buhok. Sayang naman. Huh? Bakit naman ako manghihinayang kung napahaba mo ulit? Ano bang ginagawa mo, Reka? Hindi ka mananalo kung takbo ka na lang ng takbo! Hindi talaga! Nadere! Daanan! Anong... Kuya Reka! Hindi ako makapaniwala. Makalilikha pala ng ganyang kalakas na kapangyarihan kapag ang tao't saan dati pinag-isa. Kaya ng sinabi ko, si Lina ang aking obra maestra. Tapusin. Isang bagay lang talagang pinagtatakahan ko. Para saan ang buhanging orasan na yon? Ang utos kay Lina, tapusin daw ang kalaban sa loob ng 10 minuto. Baka yun ang orasan na matanda. Pero may sarili namang orasan ng paligsahan ah. O baka hindi siya marunong tumingin sa relong digital. Tingnan nyo, sa ibaba ng orasan, wala ba kayong nakikitang parang gumagalaw? Meron nga. Tama ka. Bakit may kitikiti sa orsan? Ano bang kitikiti pinagsasabi mo? Ha? Paano kung... Ha? Isang taong nasa loob ng orasan! Anong sabi nyo? Pero paano? Paano nagkasya ang tao sa loob? Isa lang ang makakagawa nun. Isang mahiwagang sandata. Ang mahiwagang nugin. Ang tawag sa kapangyarihan na yon ay cell reduction. Kaya nitong paliitin ang kahit na ano pa mang bagay. Lubhang mapanganib ang sandatang ito. Hindi ako makapaniwala na ang katulad ni Genjurong nagmamay-ari nito. Tama na, Lina. Ha? Huwag kang mag-alala sa akin, Lina. Naiintindihan mo ang sinasabi niya? Oo, pero hindi lahat. Kinakausap niya si Lina at sinasabi niya na huwag ka nang lumaban. Huwag mo na akong alalahanin, anak ko. Tama na, Lina. Ang taong nasa loob ng orasan ay ama ni Lina. Ha? Ano ka mo? Kaya pala, bihag niya ang ama ni Lina. Kailangan kong gawin ito dahil kung hindi, mamamatay ang aking ama. Ano pang ginagawa mo, Lina? Tapusin mo na siya ngayon! Opo. Reka! 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 Kuya! Huwag kagatin sandali! Ha? Bakit ba? Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtulong sa kasama sa gitna ng laban. Kung hindi, madidisqualify si Reka. Lina! Makinig ka sa akin! Ha? Ang tatay mo! Ginawang bihag ni Genjuro ang tatay mo, hindi ba? Pero nakikiusap ako. Huwag kang makinig sa matandang yan! Baliwala ang ginagawa niyo. Dahil habang patuloy na bumababa ang buhangin sa orasang ito, tanging boses ko lamang ang naririnig ni Lina ngayon. Ano ba talagang ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa kay Lina. Ang lahat ng nangyari ay kanyang kagustuhan. Ito ay sinunod ko lamang. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling.
Gusto niyo ba talagang malaman? Ang tunay na dahilan? 3 buwan na nakakaraan. Nang mga panahong iyon, nagsasagawa ako ng mga pagsasaliksik tungkol sa DNA sa loob ng laboratorio ni Ginoong Augustus Mori. Ninais kong magamit ang aking kaalaman sa tao. Subalit wala akong makuhang magpresenta. Hindi ako makapapayag! Hindi ko isasakripisyo ang buhay ng isang tao! Labag yun sa aking prinsipyo! Ang hangal na naglakas loob sumalungat sa akin ay si Hector Sakura, ang tatay ni Lina. Sa bagay, hindi naman mahalaga sa akin kahit ano pa ang pinaniniwalaan niya. Ito na po, Papa, ang baon niyo. Maraming salamat sa iyo, Lina, anak ko. Napakaganda ng kanyang buhok. Unti-unting nabuo ang plano sa aking isip na makita ko si Lina. Lina, nalalaman ko na isa kang masunuring bata. At sa gagawin mong ito, tsak na ikararangal ka ng iyong ama. Ngayon, simulan na natin. Opo. Ha? Lina! Hindi maaari! Hindi niyo pwedeng gawin yan sa anak ko! Sinabi mo sa akin na ayaw mong magsakripisyo ng buhay ng ibang tao. Kaya anak mo ang pinili ko para hindi na siya iba para sa'yo. Parang awa mo na! Huwag mo ituloy! Si Lina ang nag-iisang anak ko! Tumigil ka! Inaabala mo na ng gusto ang aking tungkulin. Mula sa mundo ng mapagmalaki, ikaw ay liliit! Mugen! Ang papa ko! Huwag ka mag-alala, Lina. Hindi pa patay ang iyong ama. Sabihin na lang natin na nagbago lang ng kaunti ang kanyang kalagayan sa ngayon. Nagbago na rin ba ang iyong isip? Hindi. Ituloy niyo. Oo. Pinili ni Lina na may palubang mahiwagang sandata sa kanyang katawan. Sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng buhangin ay mahuhulog papunta sa iyong ama hanggang sa hindi makahinga. Kung nais mo pa siyang mabuhay, kailangan mong lumaban. Patayin mo ang lahat ng iyong kalaban sa loob ng 10 minuto. Gawin mo na! Naging matagumpay ang aking eksperimento sa pagsasanib ng tao at ng mahiwagang sandata. At sa katauhan ni Lina, natupad ang aking mga pangarap. Paglipas ng panahon, unti-unting natutunan ni Lina kung paano ko kontrolin ang kanyang mga nararamdaman. At habang umaagos ang mga buhangin ito, ako lamang ang naririnig ng aking obra maestra. Obra maestra? Tigilan mo nga ako, tanda! Eh bakit umiyak yung sinasabi mong obra? Si Reka! Gamit niya si Saya. Umiiyak siya dahil alam niya na isang malaking pagkakamali ang ginagawa niya. Ang sama mo talagang matanda ka! Kahit na isang balde pa ang kanyang iluha, sa akin pa rin susunod si Lina at wala nang iba. Sige na! Tapusin mo na ang batang yan! Ano pang hinihintay mo? Opo. Tama na, Lina! Wala akong balak na labanan ka! Miss Kagero, wala na po bang ibang paraan? Kailangan natin matulungan si Lina at ang kanyang ama. May paraan pa. Reka! Wasakin mo ngayon din ang mahiwagang Mugen. Pag nagawa mo yan, makakawala ang ama ni Lina sa sumpang binigay sa kanya. Salamat, Nay! Ha? Ang bastos na yan! Wawasakin ko yan! Anong nangyari? Ang kanyang barrier! Sar! Nadare! Danen! Mapapagod ka lang. Hindi mo kayang wasakin ang barrier na ito. Kahit gamit mo pa ang lahat na yan. Yan ang akala mo! Bakit hindi mo subukan si Saya?
Pero kahit gamitin mo pa siya, baliwala pa rin. Ganun ba? Pwes ito ang tanggapin mo! Reka! Kamao lang ang ginamit niya. Tama na, Reka. Hindi na yan kaya ng kamao lang. Nasisiraan ka na ba? Hindi nga makapasok ang mga flame dragon mo. Paano pa makakapasok ang iyong kamao? Lina, tapusin mo na ang baliw na ito. Gusto mo bang tuluyan ng mamatay ang iyong ama? Hindi po. Lina, bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Ililigtas ko ang iyong ama. Pero bakit? Kailangang itulak ko lang ito ng konti. Pero kailangan tapusin ko na siya. Huwag mong gawin yan! Sino ka? Alam mo ba kung anong mangyayari kapag itinuloy mong balak mo? Pero kailangan tapusin ko na ngayon si Reka. Dahil kung hindi, mamamatay ang papa ko. Huwag mo nang ituloy dahil hindi naman yan ang gusto ng iyong papa. Hindi ko na alam. Ano pang tinutunganga mo? Malapit nang maubos ang iyong oras! Tama na, Lina! Teka, sino ka bang talaga? Ako ay ikaw! Ako ay ang dating ikaw! Ikaw ang dating ako? Pakiusap, Lina. Huwag mong pansinin ang buhangin. Pakinggan mo na lang ating ama. Huwag mo siyang sundin, Lina! Ang papa ko! Sobra ka na! Hindi kita mapapatawad! Ipinahamak mo pa ngayon ang papa ko! Naniniwala ako sa kanyang hindi tayo dapat magsakripisyo ng buhay para lang sa kapakanan ng iilan. Ah! Kahit ano pa mangyari sa akin, hindi ako papayag na sasaktan mo pa siyang muli! Magsisisi ka sa ginawa mong yan! Ngayon na, Mugen! Sa mundo ng mapagmalaki! Ang katawan ni Lina! Unti-unting lumilit! Ihahatid kita sa impyerno kasama ng iyong ama! Hindi mo pwede gawin yan! Hindi! Homura! Ang barrier! Sumabog! Si Umura! Tapos ka na! Nagkamali ako! Hindi ko akalain na mapapakawalan mo sa iyong kamao si Humura! Lina, okay ka lang ba? Ikaw si Reka? Ano nangyari? Ligtas ka na ngayon. Lina! Lina! Papa! Lina! Papa! Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Dahil kung hindi sa akin, hindi ka magkakaganon, anak. Ang sweet naman! Excuse me po, pwede sandali lang? Ano yun? Ano na ngayon ang gagawin kong hatol sa labang ito? Ay, oo nga pala. Sumusuko na ako. Kung ganon, nanalo sa round na tayo si Reka Hanabishi! At ngayon naman, tayong dalawa naman ang maghaharap. Genjuro!